Pero napakahalaga po na i-focus lang natin yung ating pong sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa oras na ito mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa topic po about salvation. So kanina po, ibinahagi ng ating pong butihing na purang paroko yung topic about God's love. Sabihin nga po natin, mahal ako ng Diyos. Naniniwala po ba tayong lahat ay mahal ng Panginoon? So mayroong ibinahagi yung ating purang paroko kung paano tayo kamahal ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay constant, ito po ay personal at transformative, no? Nagbabago ng buhay. At ang katotohanan po, kung babasahin po natin yung Genesis chapter 1 at chapter 2, makikita pa natin kung gaano tayo minahal ng Diyos mula po noong unang panahon sa unang mga taong nilikha ng Panginoon, no? Kina Adan at kay Eva. Bago daw po likhain ang tao, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan ng tao. Nandoon yung paglikha niya ng pinaghiwalay yung liwanag at ang dilim, yung paglikha ng mga hayop na lumilipad, gumagapang, at mga lumalangoy. At doon din po mga kapatid, ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sapagkat nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita, ngunit ang tao nilikha niya sa pamamagitan po ng kanyang kamay. Lumampot ang Panginoon ng alikabok at kinorteng tao ang alikabok na ito at kanya pong hiningahan sa ilong. So makikita natin napaka-espesyal ng pagkalikha, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi mismo kamay ng Diyos. At ang sabi doon, nilikha tayo kawangis ng Diyos. Amen po ba? Amen! Tignan mo yung katabi mo. Kawangis ng Diyos yan. Amen! Diba? Tapos, hiningahan niya pa tayo. Kaya tayo po lahat nagkaroon ng buhay. So ito po yung napakagandang plano ng Panginoon sa sangkatauhan. Kaya lamang po, dumating yung time sa Genesis chapter 3, nandoon na yung panulukso ng diablo sa unang tao kay Adan at kay Eva. Sa Genesis chapter 2, verses 16 to 17, meron pong isang utos lamang o tagubiling iniwan si Yahweh kay Adan. At ano po yun? Pwede nilang kainin lahat ng bunga ng punong kahoy, maliban lamang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng karunungan tungkol sa mabuti at masama, sapagkat kapag kinain nila iyon, sila po ay mamamatay. Dumating yung time nang tinukso po ng diablo ang unang mga tao sa kanyang ahas. Si Eva po ang unang natukso. Amen, no? Ang sabi doon, hindi naman kayo mamamatay, sabi ng diablo, kapag kinain niyo yan, kayo magiging katulad ng Diyos. So natukso po si Eva at bandang huli, pinakain din po niya ng ipinagbabawal na bunga, ito pong si Adan. Amen. Kaya doon po pumasok yung kasalanan at yung kasalanan ito ay nagbunga po ng karamdaman, nagbunga po ng pisikal na kamatayan, nakakaranas ang tao ng gutom, nakakaranas ang tao ng iba't ibang uri ng disaster, tungkol po sa climate, nandiyan na po yung lindol, katulad na nabahagi kanina tungkol sa Myanmar, na umabot pa hanggang sa Thailand. So itong mga bagay na ito
ay niresulta po ng pagkakasala ng tao sa Diyos. Meron napakagandang plano ang Panginoon, pero hindi na po ito nararanasan ng tao dahil sa kanyang pagsuway. Amen, no? Halimbawa po, yung plano ng Diyos sa tao ay halimbawa po itong microphone na ito. Diba? Ano yung purpose ng microphone? Para yung nagsasalita rito sa harapan ay malinaw po ninyong mapakinggan. Yan yung plano kung bakit mayroong microphone. Pero itong microphone na ito, gagamitin kong martilyo, pangpukpok po sa pako, anong mangyayari sa microphone? Masisira. Bakit? Kasi hindi naman iyon ang intention at ang purpose bakit nalikha yung microphone. Ganun din ang tao. Marami ang nagtatanong, bakit ako mahal ako ng Diyos? Bakit ako nakakaranas ng iba't ibang problema? Nakakaranas ako ng kawalan? Nagkakaroon ako ng iba't ibang karamdaman? Ang reason po, hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos. Ang pinaka-reason, dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Amen. Amen. Hindi na po natin nabibigyan ng halaga ang mga aral at kalooban ng Panginoon. Ang sinusunod na lang natin yung sarili nating kagustuhan. Kaya marami pong tao ngayon, sira, wasak ang kanila pong mga buhay. Sino po rito yung may mga problema at suliranin, taas yung kamay? Pag hindi kayo nakataas ng kamay, yung suliranin nyo, alam na lang na kami nyo. Sa kilik-kili ang problema nito. So, iba't ibang mga suliranin. So, gusto ba natin muling manubalik yung napakagandang plano ng Diyos sa sangkatauhan? Amen. Ang solusyon po dyan, tayo po ay dapat manubalik sa Diyos. Amen. Yun yung solusyon. Para po bang nung nakasign ako sa isang PFCC, meron po silang refrigerator doon na napakaluma na po. Sabi nga po, yun daw po, wala pa yung opisina, nandoon na yung refrigerator na yun kasi dinunik na lamang sa opisina yun kung pinaglumaan na. At ilang beses na rin po yun na repair. Nung na-assemble po ako doon, nasira po ulit. So, ginagawa po namin, pinipray over po namin yung refrigerator. Meron kaming kasamang technician, chinecheck din po yung problema noong refrigerator, kaya talagang hindi niya makita ang problema. Ako naman po, pag walang nakatingin, tinatry ko yung pinagbabawal na sekreto, pinupok-pok po, no? Medyo sinisipa-sipa ko pa yung refrigerator, baka madala sa sipa at pok-pok. Amen, no? Pero wala po. So, ang kagandahan naman ay, ang ginagawa na po ng council, pati ng head, tumitingin na po ng mga brochure kung magkano po yung bagong refrigerator. So yun na po yung nasa puso ko, magkakaroon na ng bagong refrigerator kasi itong lumang refrigerator na ito, patapon na ito, wala na itong silbi. Kaya lang, meron po kaming kasamang preacher, sinubukan po. At alam niyo po, ang na-discover niya, ang sira pala noong refrigerator ay nandoon lamang sa wire. Yung wire na papunta po doon sa saksakan. Meron pala itong putol. Maaaring nakikis-kis o kaya baka nakagat po ng daga. Kaya naputol po yung isang sa isang side noong wire na iyon. So, ang ginawa po ng kapatid natin, dinugtong lang. Tapos tuwag-tuwa pa sa sinabi, okay na ang refrigerator natin. Pero kami naman po, na gusto-gusto na ng bago refrigerator, sabi na, bakit inayos mo pa? Diba?
Pero alam niyo po, sa kanyang ginawa, ipinakita niya na yung isang bagay na patapon na, pwede pa palang ayusin. Ganon din ang isang buhay ng tao na namumuhay sa kasalanan. Kahit na siya po ay husgahan ng tao, na wala ng chance na magbago, patapon na, sira na ang kanyang buhay, ngunit kapag naiayos niya, muli niyang naidugtong, naiamot ang kanyang sarili, ang kanyang relasyon sa Diyos, ang isang taong sira na ay kayang-kayang ayusin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ang isang tao na hinuhusgan ng mundo, na wala ng silbi, ay magiging mapuslanon, magiging biyaya para sa ibang tao, at lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Yun yung nangyari kay Saulo na ibinahagi din ni Father kanina, at istorya din ng bawat isa sa atin. Kaya nga po ang salvation not only means going to heaven, but it is a whole new way of life on earth, as well as enable man to participate in God's plan and to have personal relationship with God and to live a full and a happy life. No? Kaya yung salvation pala, hindi lang ito tumutukoy kung paano tayo pupunta sa langit, kundi ito ay isang malaking pagbabago, a total change sa ating pong buhay upang tayo ay maging kabilang sa magandang plano ng Diyos, magkaroon ng personal na pakikipagrelasyon sa Kanya, at magkaroon ng isang masagana at masayang buhay. Amen. So, saan po bang area kailangan tayong iligtas ng ating Panginoon? Una po, in the power of sin. Sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man, and the death through sin, and in this way, death came to all men because all sin. Sabi dito, dahil sa pagkakasala po ng tao, pumasok yung kasalanan sa sanlibutan, at ito'y nagdulot ng kamatayan sa tao. No? Sabihin ng iba, paano Brad, namatay sila Adan at si Eva, makikita naman natin sila po ay nanatiling buhay at nagkaroon pa nga ng mga anak. So yung tinutukoy po ng Panginoon dito ay tinatawag pong spiritual death, no? Kamatayang spiritual. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1 to verse 3, kung babasahin niyo po, medyo kulang lang tayo sa oras. Sabi doon, dahil sa inyong mga kasalanan, kayo'y mga patay sa harapan ng Diyos. Pag sinabi natin death sa Bible, it means separation, napahiwalay tayo. Yung dating relasyon ng tao at ng Diyos na napaka-cheesy, to the max, na talagang napaka-close, dahil sa kasalanan, nagpatungan ito. Kaya meron na pong agwat yung relasyon ng tao at ng Diyos. No? So, ang tao po, kapag spiritually dead, mga kapatid, ito yung nagiging dahilan kung bakit po yung mga spiritual na bagay tungkol sa Panginoon, hindi niya po ito na-appreciate. Halimbawa, yung salita ng Diyos. Kapag ang isang tao spiritually dead, mga kapatid, kahit nayain mo yan sa prayer meeting para umaten at makinig ng salita ng Diyos, para po bang wala siyang ganang umaten? Ganyan tayo nung una. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, pagkain spiritual. Kung ikaw ay spiritually dead, hindi mo ito pakikinabangan. Pag dumarating yung November 1, marami sa ating mga kababayan ang ginagawa, inilalabas yung larawan ng kanilang kamag-anak na namatay. Lalagyan ng 2 kandila, at maliban doon, lalagyan pa ng paborito netong pagkain nung siya'y nabubuhay pa.
Di ba? Spaghetti, fried chicken, kung ano yung kanyang paborito. No? So ito po, hindi ito pinapayagan ng simbahan kasi hindi po ito turo ng simbahan. Pero gawain po ng maraming Pilipino, no? Na kulang sa kaalaman o na naipasang turo lamang na kanilang nasundan. So, bakit po naglalagay ng pagkain? Pag may kukuha pa nga po ng fried chicken, sasabihin pa nung nagbabatay, huwag kukunin yan. Kay lulubo yan. Diba? So, ibig sabihin yung pagkain na yun, inihanda para doon sa namatay na kamag-anak. Pero sa tingin nyo kaya, mababawasan yung pagkain doon? Hindi po. Maliban na lang kung napatingin ka sa ibang lugar, yung apo mo, paborito din yung fried chicken, inablot. Amen. Pero kapag tinignan mo yan, hindi po yan mauubos. Bakit? Kasi yung patay, physically, wala po yung gana sa mga physical na pagkain. Ibigay mo yan sa mga kuwan, sa mga youth, asigurado kulang pa yan. Di ba? So, ganun din po, yung salita ng Diyos, yung gawain ng Panginoon, pagkain spiritual. Kung ikaw ay spiritually dead, wala kang gana rito. Hindi mo yan pahahalagahan. Pero kapag tayo po naging spiritually alive, tulad ng naranasan natin ngayon, kahit gaano ka-init, kahit gaano kalaki yung pamasahe, pupunta ka pa rin sa anniversary kasi alam mo na sa iyong pakikinig, muli kang sisigla, muli kang palalakasin ni Yahweh El Shaddai. Amen. So, pumunto nais tayong iligtas sa power ng kasalanan. Ikalawa, in the presence or bondage of sin. Hindi lamang sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi sa talikalang ng kasalanan. Sabi po sa may John chapter 8, verses 34 to 35, sabi dito, Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but the son belongs to it forever. Sabi dito, ang sinasabi ko sa inyong katotohanan, ang bawat nagkakasala ay nagiging alipin ng kasalanan. Di ba? Kaya tingnan niyo po, mayroong awitin na galing din naman sa salita ng Diyos. Sabi doon, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yan ang nararanasan natin. Gusto na natin tumigil sa paglalasing, sa pagbibisyo, sa paggawa ng maraming kasalanan. Pero kung bakit, kahit alam natin ang mga bagay nito, patuloy pa rin natin nagagawa kasi nga daw po, ang kasalanan, ginagawa tayong alipin neto. May mga anak na hindi naman nila gusto na yung kanilang mga magulang pupunta sa kanilang school, magmamakaawa, iiyak sa kanilang mga teacher para magbigyan sila ng ikalawang pagkakataon dahil sa kanilang mga maling ginagawa. Pero, nagagawa uli nila yung bagay na alam naman nila mali. Bakit? Kasi po, pagdating sa mga tukso at sa mga kasalanan, hindi po sapat ang lakas at karunungan ng tao. Amen. Kasi po, sa mga ganyan sitwasyon, hindi po yung physical strength ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay spiritual strength na nanggagaling sa Diyos. Amen. So, kailangan po natin makalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Ikatatlo po, in the penalty of sin. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, dito yung penalty of sin. Meron po sinasabi sa sa may Revelation chapter 20 na second death. Ito po yung eternal death. Ano yung eternal death? Walang hanggang pagkatiwalay sa Diyos.
na kapag ang tao po nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at patuloy na naging alipin ng kasalanan, kapag siya po ay namatay, meron po itong kaparusahan sa kabilang buhay. Amen. Ano yung kaparusahan? Sabi doon, sa Revelation chapter 20, ang sino mang tao ng kanyang pangalan ay wala sa libro ng buhay, itatapon po sa kumukulong lawang apoy. Yung kaluluwa. So, ang kaluluwa po ng tao kapag yun na alipin ng kasalanan, nasa ilalim na kapangyarihan ng kasalanan, pag hindi po siya nakapanumbalik sa Panginoon at siya'y namatay, sabi ni Brother Toy Garcia dati, legion forever. Kasi po yung kaluluwa ng tao, siya po ay immortal, hindi po siya namamatay. Kaya kapag inihulog ka doon sa inilarawang lawang apoy, hindi manlulusaw yung kaluluwa ng tao. Ibig sabihin lamang, walang hanggan yung paghihirap na iyong mararanasan doon. Pero kapag tayo po'y nanumbalik sa Panginoon, dahil ang kaluluwa ng tao immortal, pag doon naman tayo nakarating sa karian ni El Shaddai, walang hanggang kapayapaan at kaligayahan ang ating mararanasan. Amen. So, sino po yung gusto pumunta sa langit? May gusto mauna? Wala po, no? Kontak ng panahon ni Lord. So, dito mga kapatid sa Panginoon, ano po yung way para po ang tao ay makapanumbalik sa Panginoon at tanggapin na yung kaligtasan? Ang tao po, mayroong tinatawag na sariling kapamaraanan, yung man's way. So para doon po, ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, kailangan daw po ng edukasyon. Kasi kapag ang tao daw po ay naging edukado, nagiging mabuti siyang tao. Sa tingin niyo po, 100% true ang bagay na yon? Kapag ikaw ay edukado, nagiging mabuti kang tao? Hindi po. Kasi tignan niyo po sa gobyerno natin. Sino po yung nasasangkot sa mga korupsyon, sa mga nagnanakaw sa ating bayan? Yung mga tao po bang hindi nakatuntong ng elementary? Hindi po. Minsan nga po, yung mga tao po na nagtapos pa sa mga kilalang university, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa abroad. Meron pa silang mga doctorate, master's degree, meron pa iba't ibang nakakabit sa kanilang mga pangalan. So, ibig sabihin, hindi sapat yung edukasyon para ang tao ay maging mabuting tao. Ang sabi naman, mamagitan daw po ng intervention ng gobyerno. Kaya nga meron tayong BGMP. Bakit? Para daw yung mga nakagawa ng krimen, pag pinasok sa bilangguan, paglabas nila doon, bagong tao na sila. Ibig sabihin, nagbagong buhay na. Kaya nang totoo rin po ba yun? Lahat po ba na nanggaling sa bilangguan, nang lumabas, naging mabuting citizen na? Hindi po 100% true. Bakit? Kasi pinabalitaan tayo dati, snatcher na huli ng pulis. Pumasok, itinulong ng makalabas, naging pusher na po ng droga. Nang nahuli-huli ng pulis at itinulong, nang makalabas, naging drug lord. Aba, napopromote pa pala. Diba? So itong mga intervention na ginagawa ng tao ay hindi po sapat para po ang tao ay magkaroon po ng pagbabago at muling makapanumbalik sa Diyos. Pero ang kagandahan po, kung hindi po effective ang man's way, meron po God's way. Amen. Palampakan natin si Lord. Sabi nga rin kanina, dahil ang pag-ibig ng Diyos constant, kahit tayo ay nagkasala at nagkamali,
patuloy pa rin siyang nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Amen. Ang Diyos na po ang gumawa ng paraan upang ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi, kapatid, gaano man ang ating nagawang kasalanan, patuloy ka pa rin minamahal ng Diyos. Amen. Palapakan natin sa Lord. So, patuloy pa rin siya naghihintay sa atin. At ito nga po yung binasa natin sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14. Mas mamagitan ang dinala ni Jesus yung bigat ng ating mga kasalanan sa cross. So alam niyo po, meron isang awitin na siguro alam ng mga lolo at lola natin, no? O mga tatay at nanay. Yung kantang Tie a Yellow Ribbon. Ang sabi po doon, oh, tie a yellow ribbon in the old tree. It's been 3 long years, if you still want me. If I don't see a yellow ribbon round the old tree, I stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old tree. Diba napakinggan niyo po yun? Amen. Alam niyo po, yung istorya pala ng awitin na yun, merong isang lalaking kabilanggo. At sa loob ng 3 taon, siya po ay nasa bilangguan lamang at kanya pong napabayaan na iwan yung kanya pong minamahal. Ngayon po, sa kanyang paglaya, siya'y sumulat sa kanyang mahal. At ang sabi niya, kung tatanggapin mo pa ako, ang gawin mo lamang, maglagay ka ng yellow ribbon sa puno. Kapag dumaan yung bus ng aking sasakyan at makita ko merong ribbon, ibig sabihin, tanggap mo pa rin ako. Pero kung wala kang inilagay na ribbon, hindi na ako bababa sa bus. At ang lahat ng sisi, ibubuntok ko na lang sa aking sarili kasi ako ang nagkamali. Amen. So dumating na yung time na yung lalaking ito nakalaya. Pagsakay niya sa bus, kinausap niya po yung driver according to sa kanta. At ang sabi niya, pwede bang pagdating mo sa lugar na ito, ikaw na lang ang tumingin sa puno. Kasi hindi ko kayang makita kung walang nakalagay na ribbon. No? Kasi ito yung sinabi ko sa aking asawa. So, pagdating po ng bus, sa harapan ng bahay, yung driver, pati po yung mga pasahero, lahat sila natuwa. Bakit? Kasi hindi lamang isang ribbon, kundi daang-daang yellow ribbon ang nakatali sa puno. Ibig sabihin, bagamat siya'y nakalayo at nagkasala, tanggap pa rin siya ng kanya pong minamahal. Amen. Amen. At alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos ganun din. Pero alam niyo po, ang kanyang ginawa para ipakita tayo ay kanyang tanggap, hindi sa mamagitan ng pagtali ng yellow ribbon, kundi mismo sa puno, sa cross, hinayaan niya mismo ang kanyang katawan ang maipapo doon upang ang sino mang tao makakita sa sakripisyong ginawa ni Jesus, malaman nila na hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Sabihin mo sa ating kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya kapag nakita natin yung cross ng Panginoon, dapat natin makita, may cross ba tayo dito? Abad na doon, yung crucifix, di ba? Every time na makikita natin yung cross ni Kristo, dapat po una, makita natin ang justice of God. 1 Peter chapter 2, verse 20.